Sa inyo mga ka-MT. Marami pong salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. Ngayon po tayo ay na-monetize na. At ituturo po natin sa video ito kung paano malalaman kung ang isang alahas ba, kwintas, singsing, bracelet ay 18K. Unang-una, kung gusto po nating malaman na ang isang alahas ay 18K, meron po siyang tatak na 750. Ano po? Kalimitan yan, Italy 750 sa mga white gold. Pag dilaw naman, 750. At kailangan marunong din po kayong tumingin ng original na tatak ng ginto. Dahil marami pong tatak na peke. At pag hindi ka po marunong tumingin ng original, tinatakan po yan ng peke, ay mapipeke ka talaga. Ito po yung tatak ng original na 18K. Yan, 750. Meron din naman pong hindi 750, merong 18K mismo, merong K18. Yan po ang mga tatak. Pero dapat, inuulit ko sa inyo, marunong po tayong tumingin ng original na tatak ng alahas. Kaya lamang marami pong alahas na ginawa ng alahero na wala pong tatak. O kaya yung kwintas, nirepair na po yung lock kasi yung tatak po ng alahas na gold ay nasa katabi po ng lock, yung bilog na flat. Doon po nakaukit ang kanilang mga tatak. Kaya lang pag naputol ni repair, wala na pong tatak, kailangan marunong din po kayong gumamit ng asido, ng acid test. Dahil sa lahat po ng alaherong eksperto, pawn shop, yan po talaga ang pinakang number 1 na pangtingin ng ginto ay ang acid test. Wala pong alahero na hindi po gumamit ng acid at saka bato. Pag ang isa pong alahero ay walang acid at saka bato, hindi po yan alahero. Maaring vlogger, oo, o nagsisimula pa lang o nag-eksperimento sa alahas. Pero pag wala po siyang bato at saka po asido, hindi po yan original na alahero. Sapagkat ang pinakang genuine po na pangkilatis ng ginto ay ang bato at ang asido. Dahil dito, pag alam mo itong gamitin, lahat ng kilatis ng ginto, malalaman mo po hanggang sa pinakamababa. Tuturo ko po lahat ng klase o karat ng ginto. Ituturo ko pong lahat yan sa vlog kong ito mula sa 24K hanggang sa 4K sa pinakamababang uri ng ginto. Kung ano lamang po meron akong hawak na ginto, yun lamang po muna ang aking ituturo. So number 1 po, ang 18K kapag walang tatak, dapat po meron ka pong bato at meron ka pong asido. So number 1, kailangan pag kinuskus mo po dito ang 18K mo, dilaw. Dilaw po yan ang 18K. At pag binuhusan mo po ng asido, kailangan hindi magbabago yung kanyang pinakang ginto. Hindi po magbabago. Hindi siya masusunog, hindi siya lalabo, hindi magre-react yung iyong gintong ikinuskus sa bato. Pag iyong binuhusan ng asido. Pero pag kinuskus mo dito yung iyong ginto, halimbawa gintong singsing, ay kinuskus mo dito, tapos binuhusan mo ng asido, biglang umiba yung gintong nakadikit dito, halimbawa ay nasunog, namula or ano, hindi po yan 18K. Kailangan, pag binuhusan mo ng asido, 18K, dilaw pa din po yan, hindi po magbabago. At higit sa lahat, ang pinakang ultimatum po ay lalagyan ng abo ng sigarilyo. Pag nilagyan mo ng abo ng sigarilyo, itong pinaguskusan na ginto, at binuhusan mo ng asido, at hindi po siya nabura, matik na po yun. Iyon po ay 18K. Yan po ang pinakang ultimatum at talaga pong ginagawa ng mga eksperto sa alahas. Mapapayon siya, ma'am, o sa anumang magaling na alahero. Huwag po kayong mag-alala, pwede ko po kayong bigyan ng ganitong gamit. Basta mag-comment lang po kayo sa akin, ibigay niyo po ang details nyo, at kayo po ay pwede kong padalhan ng ganitong gamit. Sagutin nyo lamang ang shipping. So, i-actual po natin yung pagtingin ng 18K sa pamagitan po ng abo at ng asido. So, ito po yun. Okay, yan po. Lagyan natin siya ng abo ng sigarilyo. Okay. At saka natin siya lalagyan ng asido ulit. Kapag siya po ay nabura, ibig sabihin, hindi po yan 18K, mababa lang. Pag hindi po nabura, ibig sabihin, 18K po yan. Kita niyo po ha? Okay. At saka natin titignan kung nabura.
Kita niyo po, hindi siya nabura. Kahit siya nilagyan natin ng abo, hindi po siya nabura. Ibig sabihin, yan po ay 18K. Pero kung yan ay 14K lamang o mas mababa, pag nilagyan niyo po yan ng abo at asido, mabubura po yan. Kaya hindi po siya nabura kahit may abo at tsaka asido dahil siya po ay 18K. So maraming salamat po at pakisubscribe ulit ang aking channel.